Kuhang-kuha nga ang galit ng mga netizen, lalong-lalo na ang mga OFW sa bansang Bahrain matapos nga ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng isang OFW at ng isang assistant staff sa nasabing bansa. Ito nga ay matapos sabihin ng lalaki na wala na raw budget at ubos na ang perang pang-ayuda na pinamimigay ng Philippine Embassy sa bansang Bahrain. At sinabi pa nitong wala raw siyang pakialam kahit magsumbong ang mga ito sa mga taong kahit sino or gusto nilang pagsumbungan. At ito nga ang nangyari sa mainit na pagtatalo. Gano'n lang po ka tigadali sabihin yun? Eh, paano ba? Ha? Gano'n lang ba ako kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganon. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ano. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na daw undo. Sige, ilikot nyo. Salita niya, kahit magsumbong na lang kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Grabe ano. Samantalang, nag-viral nga rin ang pahayag ni Hans Leo Kakdak kung saan ay natanong nga ito sa programa ng DZMM kung magkano ang binibigay na ayuda ng Philippine Embassy sa mga apektadong OFW sa nasabing bansa. At nasabi nga nitong $200 ang pinamibigay. Gayon ang natanggap lang naman ng ibang mga OFW or karamihan sa kanila ay 20 Bahraini dinar at hindi pa nga ito umabot sa $200. At narito nga ang exclusive na interview ni Hans Leo Kakdak sa DZMM. Sila, and then of course and on the ground we do on-site services kasi. By way of example, may 1,200 na nabigyan ng financial assistance sa Bahrain. Magkano binibigay natin? Cash assistance? Oh yeah, may cash assistance tayong pinamamahagi sa Bahrain. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. And we provide services such as kung kinakapos sa basic supplies and transport kung gusto mailikas from one point to another, let's say the government shelter, dadalhin natin doon. And tayo rin, meron din tayong temporary accommodation. Sa Bahrain? Designated places. Yeah, in all the countries. May designated temporary hostel tayo, accommodation. Gusto ko lang malaman, so how do we qualify? Kunwari, kailangan lang sila makipag-coordinate kasi hindi naman sila makagamit ng airspace. Bawal pa nga. So, ibig sabihin, meron silang holding center doon. At dahil nga nag-viral ang mga videong ito nga ay nakaabot na kay Senator Raffy Tulfo at pinatawag nga nito si PY Cunanan, nakausap nga nito sa kanyang phone call at nagpaliwanag nga itong si PY Cunanan kung ano ang nangyari dito sa bastos na assistant staff ng DMW at kung ano nga ang nangyari dito kay Hans Leo Kakdak kung bakit ganun ang sinabi niya na $200 ganong hindi naman talaga $200. Narito nga ang naging pahayag ng dalawang opisyal ng DMW. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Ilikot nyo. Salita niya, kahit magsumbong na lang kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Attorney Kaunan, napanood niyo na po itong video kung saan may mga OFW tayo pumunta sa Embahada ng Bahrain at kausap ng isang empleyado ata ng OIM o DMW at nagkaroon ng kunting sagutan at suplado itong empleyado. Sabi, magsumbong na kayo, magsumbong. Sabi. Opo, sobrang suplado po niya. Sir Raffy, ito pong taong ito ay assistant staff or AS po ng DMW. At aware na po si Sec Hans at i-recall na po yata niya yung tao. Yung po ang huli kong pagkakaalam. Hello, Sec Hans. Sino po siya? Ano pangalan ng taong yon? Napakayabang naman. Pangalan niya Anthony. Paparecall na po natin, Sen. We will issue a recall order today, this morning. Very good. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen,
nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari mag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance dun isang araw bilang pantawid lang kasama Okay. na ang food packs, ganun. Dun sa mga temporarily out of work, no work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Yun sana ang purpose nun. So, nabanggit ko lang kasi yung doon sa interview, 1,200 ang nabigyan at nabanggit ko yung $200. So, naiduktong lang ng mga tao doon na teka, bakit less than $200 na natanggap? So, ang sabi ko po sa mga taong nagtatanong, may meeting po ako sa Filipino community mamaya. Pag-aaralan po taasan yung binigay na 3,000 pesos kasi nga ho baka mababa. Magkano po yung 3,000 pesos doon sa currency nila sa Bahrain? Parang 20. Ano po nabibili ng 20? Curious lang ako kung pantawid. Pantawid po yan, mga basics po yan. So, paka-augment ng income nila. Pero hindi mo matagal, Sen, kasi 3,000 pesos lang po yan. So, siguro So, mga matagal na yung 4-5 araw pantawid. Why don't we increase it a little bit from 20 to Sige maybe po, 50? yun na lang. Yun na lang po, Siguro. Sen. Yun po pinag-aaralan natin. Kasi Sen, yung $200 na anunsyo ko, pinag-aaralan din natin yung sustainability. At saka wag na siguro pila-pila sila kasi delikado nga hindi pa pag Yes. Yun nga po yung sama-sama sila malaking ba? pagkakamali nung sa araw. So siguro to G-Wallet. Ano? Yes po. Meron silang tinatawag na benefit pay doon. Doon po, nakausap po na rin sila. Doon na ihuhulog. So lahat po ngayon ng mga OFWs na gustong humingi ng financial assistance dahil affected sila din sa giyera, so all they have to do is get in touch with the DMW office. Mabibigyan sila ng from 20 going 50 Bahrain dinar. Siguro pag-aralan nila. Yes po. Gagawin po natin. Okay, and then yung supervisor, siguro disiplinahin din natin. I-investigate din natin yung supervisor, Sen. Pero unahin lang po natin muna, Sen, itong recall nung isa. Titingnan po na lang po kung papaimbestigahan na lang natin yung bisor. Okay. I-recall mo na yung mismong taong involved. Ano po effectivity ng kanyang recall today? Ngayon na po, I will issue the order this morning. Okay, sige. Okay, yun lang muna, Sec. Thank you, Sec. Yes, Thank you. Sen. Opo. Ako, binggong-bingo nitong mga nakaraang araw ang Philippine Embassy dyan sa Bahrain. At yun nga, itong si assistant staff ng DMW ay si Bak. Buti nga sa'yo. Deserve mo yan kasi bastos ka. At para naman kay Sir Leo Kakdak, syempre, ibang usapan kapag ang pinag-uusapan natin ay pera, lalong-lalo na ayuda. At nabanggit mo nga na $200, syempre yung mga tenga ng karamihan sa mga OFW ay all ears sa bagay na yan. Kasi nga naman, kung yun ang expectation nila tapos yung natanggap nila ay konti doon, talagang sasabog ang mga yan sa social media. Alam nyo naman sa panahon ngayon. Magkakaroon na yata ng sistema sa wakas. At dahil nga dito sa nangyaring viral issue, plano pa yata nilang dagdagan yung ayudang ipinamimigay sa mga OFW dyan sa bansang Bahrain. So instead daw na 20 Bahraini dinar, ay dadagdagan pa nga raw yun ni Hans Leo Kakdak. At hindi na kailangan pumila. Yun ang kagandahan dito na through e-wallet na lang ipapadala sa mga OFW na dapat dati pa nilang ginawa para hindi na umabot sa ganitong klaseng problema. Perfect! So yun po mga kabayan, sana po ay magkatotoo lahat ng pangako nilang ito. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at aking Facebook account, ini-invite ko po kayo mag-subscribe at mag-follow at pahit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel at ating Facebook account. Maraming salamat sa iyong panonood.